Hello po mga kababayan, kamusta po? Si Kamano po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito po mga senador ng Malacanang di umano at tinatawag din po mga kain suka. Mga kababayan, tinatawag daw po ito di umanong mga kain suka. Mga kababayan, ito po, proud na proud po sila sa Pangulo na tinatawag na kanyang ate na bangag at tinatawag po ng taong bayan na lupin. Proud na proud po sila dahil daw po sa sinabing makakahuli na ng big fish. Pero yung nagsasalita sa SONA, yun yata ang big fish na hindi mahuli-huli. Di umano. Pakinggan na po natin mga kababayan ang mga kain suka na tinatawag di umano at mga senador ng Malacanang di umano. Ito na po, pakinggan na po natin sila. So opening 5 minutes pa lang, tumpak na. Ang gusto kong mapakinggan na magkakaroon talaga ng big fish na makakasama dito sa mga kaso, dito sa flood control. Ang magandang binanggit ng Pangulo na kahit po pamilya, masakit man sa kanya, ay tutuluyan pa rin niya. So maganda po yan, mensahe sa taong bayan na walang sasantuhin dito sa issue ng flood control. That was the first major statement sa SONA ni Presidente na na-appreciate ko. Yung sinabi nilang, hindi ako pangulo ng pamilya ko lang, hindi ako pangulo ng mga kaibigan ko lang. That is something that a president should really say and should act out. Finally, sinabi niya na mga kasuhan, yung former Speaker of the House, so kahit pinsan niya, sabi niya, masakit man na isipin, pero kailangan may mananagot. So, tsaka I think yun ang inaantay ng mga kababayan natin na bakit ang daming binanggit ng mga kwan, pero yung pinsan mo, hindi nakasuhan. So, finally, ayun na nga, na may kaso si former Speaker Romualdez sa ombudsman ngayon. So opening 5 minutes pa lang, Mga kababayan, sa tingin nyo po ba, mga kababayan, na maniniwala po ang taong bayan sa tatlong ito? Kay Zubiri, kay Hontiveros, kay Erwin Tulfo, na ang big fish po na tinuturo nila na sinasabi daw po ng Pangulo ay si Martin Romualdez, ang tinatawag na tambaluslos. Siya lang po ba ang tinuturo na magnanakaw sa flood control scandal? Siya lang po ba? Wala po ba itong mga kasama, mga kaalyado na mga congressman at mga senador? Ito po bang nagsasalitang tatlong ito sa pangunguna po ni Zubiri, ni Hontiveros, lalo-lalo po ni Mr. Bendalo? Sa tingin nyo, wala po itong anomalya sa mga insertion at flood control? Hiyang-hiya naman tayo sa mga senador na ito. Kaya nga po yung hearing, kaya nga po yung pag-iimbestiga ng Blue Ribbon, kinudita. Hindi po ba kinudita nila at napakulong pa nila si Marcoleta at pilit pa rin pong hinahanapan ng issue para din po mapakulong din nila si Cayetano di umano? Hindi po ba? Ngayon proud na proud po sila, natutuwa po sila sa nakalipas na SONA ng tinatawag na bangag. At na talaga daw pong mananagot at hahanapin. At may mapapanagot na raw po. Mapapanagot na raw po ang big fish! Mga kababayan, hindi po ba napakaraming big fish? Napakarami pong ulo ng mga buhaya at malalaking ulo ng isda ang gobyerno ng binagongang Pilipinas. Hindi po ba mga kababayan? Isang damukal! Kaya nga sinasabi ng taong bayan, sa House of Representatives pa lang, 90% o hanggang 95% ay mga magnanakaw daw po, di umano. Napakalaking porsyento raw po. At ganun din po sa Senado. Nakita po natin ang mga senador na mga hudas, di umano. At naging senador ng Malacanang, di umano, para i-cover up ang malawakang korupsyon nila. Hindi po ba?
hiyang-hiya naman po tayo dito sa 3 senador, sa 2 senador at 1 senadora. Ngayon po, mabangong-mabango kayo sa mainstream media. Dahil ang mga mainstream media ay wala pong nakikitang malawak ang korupsyon dahil din po sa malalaking maleta yata di umano. Hindi po ba? Kaya nga sunod-sunuran lang po ang malalaking mainstream media sa mga magnanakaw na politiko. Di umano. Dahil nakikinabang din yata sila. Hindi po ba? Kaya po tayo mga kababayan, umaasa at syempre po nananalangin na sana po bigyan po tayo muli ng may kapal ng isang agila na manggagaling sa Mindanao. Para po ang lahat ng mga kasinungalingan, pambubudol sa taong bayan, pagwawalangya at mga pagnanakaw nila ay mapanagot po yan lahat at ma-stop at makulong at isuka nila ang mga ninakaw nila. Hindi po ba? Lalong-lalo po itong gobyerno ng binagoong ang Pilipinas. At diyan po natin masasaksihan lahat at hindi cover up, hindi selective. Lahat po ng ulo na malalaking isda, big fish at isang damukal na lupin at mga buhaya pagdating po ng Vice President, siya'y ipagkaloob na maging Pangulo ng bansa. Napakarami po, mga kababayan. Baka po maubos sila, pati po ang mga appointee ng mga nasa gabinete, mga binigyan po ng posisyon, baka pati sa ombudsman, sa DOJ, sa NBI, hindi kaya rin sa kapulisan at sa AFP generals, hindi kaya. Dahil naging sindikato na silang lahat, di umano. Yan po mga kababayan, ang mga proud na proud. Ang isa'y taga Mindanao pa. Taga Mindanao pa yung isa, mga kababayan, si Zubiri. Ibang klase. Mga kain suka. Mga sinasabing mga basura, di umano. Pagdating lang po sa pakinabang maaasahan, lalong-lalo po yung babae. Yung babae, galit na galit sa korupsyon yan. Yan po'y lumalaban at kumokontra sa korupsyon. Kaya nga po nagpapaka-oposisyon pa yan dati dahil sa korupsyon. Ngayon, ang kasama na po ngayon ay puro magnanakaw. Di umano. Dahil nga po pati siya ay nakikinabang yata. Hindi kaya. Excuse me po. Maraming salamat po mga kababayan. At least, alam na po natin at kilalang-kilala na po natin silang lahat. Nabunyag po lahat ang mga tunay na mga pagkatao nila nung magkaroon po ng isang presidente ayon sa kanyang ate na bangag. Hindi po ba? Lahat po ng mga politiko ay nakilala po natin na sa pera-pera lang po sila at kapangyarihan. Hindi po mga tunay na lingkod bayan. At nakita po natin kung sino lang po mga politiko ang may malasakit sa ating bansa. Lalong-lalo po yung tinatawag na may tapang. Na ipakulong pa nga nila yung tatay Hindi po ba? At darating naman po ang panahon, lahat po na nagsabwatan din para po ipatapon ng dating Pangulo. Mga kababayan, sana'y makita po natin lahat sila nakakulong. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kababayan. Ingat-ingat po kayo. At maraming salamat po sa nakagusto po ng Tambayan Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa inyo pong mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po at shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Kershaw from Canada, kay Kingston, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia, Jem Aris from United Arab Emirates, at si Jobilin Watanabe from Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gayat China, Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Milayi, Felipe Shapno from USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am Elby Shermani from North Miami, Florida,
USA, si Mika Legaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, at Romulo de Binagracia from Bacolod City, at Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa. At God bless po sa inyo lahat. Tiis-tiis lang po tayo mga kabayan at ingat-ingat po kayo. Bye-bye!